As POV, ang kabang nararamdaman ko ay meron palang dahilan dahil sa paligid hindi imposibleng naririto si Vladimir Duralte kung ang kanyang sekretarya ay nasa harapan ko. Bago pa man nga makapagsalita si Secretary Philip, bumukas ang pinto ng sasakyan na parang gusto ko nalang lamunin ako ng lupang kinatatayuan ko ngayon. Hindi ko nais makita si Vladimir, pero nandito na ito. Wala na akong maurungan, maidadahilan at maaatrasan. Kailangan kong harapin ang lalaking ama ng dinadala ko. Walang pinagbago kay Vladimir. Dala pa rin niya ang malakas na hangin ng kayabangan. Pakiramdam ko nga, madadala ako. Bilang dating mag-asawa at ngayon malaya na akong gawin ang gusto ko. Hindi ko na kailangang ikubli ang aking sarili. Sapat na ang dahilan na hiwalay na kaming dalawa at hindi na dapat pakialaman ang buhay ng bawat isa. Magandang umaga, Mr. Duralte. Bati ko sa kanya. Kamuntik na yun, pero ayos lang ako. Titig niya sa akin hindi maganda. Huwag mong ibubuhos sa sekretarya mo ang nangyari. Aksidente lang ito na sa tingin ko, wala naman itong may gusto. Hindi ko na nga mapigilan ang aking bibig sa kakadepensa ng pangyayari. Walang kailangan na maging big deal, hindi ba? Ngumisi ito. Gwapo pa rin talaga, kahit nga malademonyo ang ngiti niya. So malapit lang ditong pinagtataguan mo, Talia? Pinagtataguan? Hindi ako nagtatago. Sino naman ang kailangan kong pagtaguan? Klaro ko. At kung sino man nga ang kailangan kong pagtaguan ay siya yun. Ginugulo mo lang, Vladimir Duralte, ang buhay ko. Talaga lang? Kung hindi ka nagtatago, maaari mo ba sabihin sa akin kung saan ka nakatira ngayon? Nahihibang ka na, mister. Bakit ko naman sasabihin? Walang katuturan ang pinag-uusapan natin. Ayos lang ako. Walang kailangang ipag-alala. Magsisimba kayo? Himala. Pero masaya akong malaman ng isang Vladimir Duralte pala ay napaka-relihiyoso. Hindi ko man sadya may nakita kong pares ng mga mata na sumilip sa bintana ng sasakyan. Ang anak nila ni Rebecca. Hindi kaya kasama niya? Nakakatuwa naman, maayos na yata sila. Sa huli, kahit may ginawa ng Old Master Duralte para linisin ang pangalan ko sa paratang ni Rebecca na ako ang nanakit sa anak nila, si Rebecca pa rin ang paniniwalaan niya. Ewan ko lang kung umamin ng bata na nanay niya ang may gawa nito, pero ang anak ni Vladimir, ewan ko ba kung bakit napakagaan ang loob ko dito. Sana hindi siya nagsinungaling at itinuro na ako ang nanakit sa kanya para lang takpan ang ginawa ng kanyang ina. Aalis na ako. Peace be with you, Vladimir Duralte. Belated Merry Christmas and Happy New Year. Ang dalawang mahalagang okasyong inimagine ko yan noon na sana balang araw kasama ko nga si Vladimir at anak namin na ipagdiwang ang mga yan. Pero hanggang imahinasyon lang ata ang lahat. Alam na, imagination nga talaga ang walang limit. Ngumiti ako at sabay na tumalikod. Talia! Sigaw ni Vladimir ng pangalan ko, pero nagbingi-bingihan lang ako. Nananahimik ng buhay ko, Vladimir Duralte. Huwag mo nang sirain. Pero dahil sa ginawa niya, humarang na nga sa harapan ko ang mga tauhan nila. Talia, iha! Ang boses na yon, ang taong nasa pangkat ni Vladimir na alam kong labis sa akin nagtitiwala. Wala na akong choice kung hindi humarap ulit upang mabigyang galang ito. Pero bago pa man ako makaharap sa kanya, may humila na ng kamay ko. Si Vladimir Duralte. Sino may sabi sa'yo na talikuran mo ko? Ano bang kalokohan nito, Vladimir? Bitawan mo ko. Mahina ko sabi sa kanya. Hiwalay na tayong dalawa, hindi ba? Sino may sabi? At ngumiti ng malademonyo si Vladimir. Akin ka. Kahit ano pang pirmahan mo, akin ka. Naunawaan mo ba, Talia? Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na ba? Pinirmahan ko na yung divorce paper natin. Ibig sabihin nun, tapos nang tungkol sa atin. Sigurado ka ba, Talia, ni divorce paper yun? Pinaglalaroan ako ng paningin ni Vladimir. Natutuwa siya sa reaksyon ko. Ang isang tulad mo hindi maaari magpatakbo ng kumpanya dahil malalagay sa alanganin ng lahat kung hindi ka marunong magbasa bago pumirma. Anong pinagsasabi mo? Obvious, it's not a divorce paper. Instead, an agreement na ako nang bahala muna sa negosyo mo. Mr. Vladimir Duralte! Yeah, ilakas mo pa dahil ang babaeng ito'y para sa pangalan na binanggit mo. Mahinahon niyang sinabi sa kahinila nga ako. Nakakadismaya, kumalat na sa buong bansa ang hiwalay namin dalawa, ngunit hindi pala yung totoo. Kahit ako napaasa din sa wala, ibang klase ka talaga. Expect the unexpected. Lalo niyang hinigpitan ang hawak nito sa aking kamay at hinihila ako nito sa harapan ng Old Master Duralte.
May plano si Vladimir. At dahil dyan, Iha, alam kong maayos kong napalaki ang swail na yan. Ang paliwanag ng Old Master. Tara na, hindi maganda na hindi natin maumpisa ng sermon ng kaibigan kong si Father Kwan. Akalain mo naman, kilala ng Old Master Duralte yung masungit na pari? Lumabas mula sa sakyan ng anak ni Vladimir. Si Thomas, nakangiti ito at patakbong pinuntahan kami. Kaya napangiti na lamang din ako sa kanya. Sa mukha niya, nadurog ang puso ko sa natamo niyang peklat dahil sa ginawa ni Rebecca sa kanya. Ngunit alam kong mawawala din ang peklat na yun dahil masyado pang bata ang balat niya. Magandang umaga, Miss Duralte. Ang tawag niya parati sa akin simula nang makasama ko siya. Yun tungkol sa kunwaring kinidnap ito at ang nasa likuran ng planong yun ay walang iba kundi ang kanyang sariling ina. Hindi ko halos maisip na magagawa talaga ito ni Ate Rebecca sa sarili niyang anak. Magandang umaga din niyang Master Duralte. At sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasan na maalala ang sarili kong anak. Magandang ang gawing hobby na tuwing linggo, parati dapat buo ang pamilya. Si Vladimir Duralte ayaw pa rin akong bitawan kahit nga tig-isa na silang kamay ni Thomas pero ang sitwasyon na ito ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi ba dapat si Rebecca ang kasama nila? Di ba nila ito kasama? At sa tingin ko hindi. Kung panaginip ito sana hindi na ako magising. Pakiramdam ko kasi kasama ko ang namatay kong anak. Rebecca's POV. Anong mga larawang ito? Hindi. Pinagloloko niyo ata ako? Bakit ka naman namin lolokohin, Madam Rebecca? Yan ang trabaho namin. Kailangan namin pangalagaan ang aming trabaho dahil kung hindi, mamamatay kami. Gutom ang siyang kapalit. Mabutit alam niyo. Ngunit ano yung ginagawa niyo? Hiwalay na si Talia at Vladimir. Hindi yan totoo. Sinasabi niyo bang peke ang mga larawang yan? Ang galing naman naming mag-edit para maging totoo masyado. Amin ang pera. Talagang totoo yan. Hindi natuloy ang dinner date namin dahil wala daw ang mga magulang ko. Ano ito, Vladimir Duralte? Ano gusto mong mangyari? Bakit si Talia ang kasama mo ngayong linggo at hindi ako? Dapat mamamatay ng babaeng yan sa lalong madaling panahon. Di malaki nang kailangan mong bayaran sa amin lalo na alam na namin kung saan siya matatagpuan. Madali lang siyang mamatay sa lugar na yun. Amin ang bayad, kami nang bahala. Ngumisi ako. Dapat lang talagang mamatay na si Talia. Talia's POV. Parang isang buong pamilya kaming naupo sa isang upuan. Napapalingon ng ilang tao sa amin. Ngiti na kapag nahuhuli ang titig na parang natutuwa silang makakita ng isang buong pamilya. Ang puso ko na malayan ko na lang kalmado, kontento at masaya. Ngunit ang pamilyang ito ay hindi akin. Yun ang katotohanan na kailangan kong harapin. Kung hindi talaga divorce paper ang pinirmahan ko at kung ano man ang plano ni Vladimir, hinahabol ako ng aking oras. Nakakahinga ako ng maayos kung wala siya sa aking paligid. Aanhin kong isang tao na alam ko namang balang araw, mawawala sa akin. 2 puso ang nasasaktan ni Vladimir. Para matigil na ito, ang isa kailangan magparaya. Sa tingin ko, ako yun. Hindi yun magagawa ni Rebecca. Kung magiging masaya si Rebecca, malaki ang pagbabagong mangyayari sa kanya. Mawawala na sigurong puot na nararamdaman niya sa akin. Hindi na siya makakagawa ng hindi kaaya-aya. Dahil sa akin at pagmamahal niya kay Vladimir, nagagawa niya mga bagay na hindi magaganda. Ako nga siguro ang kailangang umiwas. Peace be with you. Mahina kong ibinulong sa hangin sa humarap ako kay Vladimir. Malamlam ng ngitang inabot ko sa kanya. Pagkatapos ng misa, lumapit si Father Kwan sa Old Master Duralte. Nagkausap na parang matagal na silang hindi nagkita. Habang si Thomas pinagmamasdan ng mga decoration sa loob ng simbahan, ito na atang pagkakataon ko para harapin si Vladimir. Kanina pa siya nakatitig sa akin. Vladimir, hindi ba maganda na itigil na natin ang ating relasyon? Meron na kayong anak ni Rebecca. Alam na ng lahat na wala na tayo. Kapag nalaman ni Rebecca na hindi divorce paper ang pinirmahan ko, ang mga mahal natin sa buhay malalagay na naman sa peligro. Tss, bakit ka naman sa kanya natatakot? Sino ba ako sa inakala mo? Mayabang niyang tanong at nais i-dismiss ang aking inihain na pag-uusapan. Ikaw, kaya mo protektahan ng mga mahalaga sa'yo. Paano ako, Vladimir Duralte? Kaya mas makakabuti na hindi na tayo magkita. Mauuna na ako. Aktong tatalikod na ako sa kanya nang hinawakan itong kamay ko. Vladimir Duralte, hindi ka talaga titigil kung wala talaga sa akin masamang mangyari. Bitawan mo ko. Titig ko sa kanyang mga mata. May puot akong nararamdaman. Bakit kailangan na akong masaktan ng husto para lang kay Rebecca? Aaminin ko, mahal ko ang lalaking nasa harapan ko.
Binitawan niya ako at kaagad akong tumalikod sa kanya upang hindi nito makita ang pagtulo ng aking luha. Nagmadali akong tumakbo sa may aisle at nais nga maglaho na parang bula. Maigi ang pag-iingat ko na hindi ako masundan o makita ng mga tauhan ng pamilyang Duralte kung saan ako tumutuloy. Hanggang sa makarating nga ako sa may kumbento, kaagad kong tinawagan si Kuya Simon. Tumutunog ang phone niya ngunit hindi nito sinasagot. May ginagawa ito, lalo na kung nasa kalagitnaan ng operasyon. Pero hindi ko inaasahan, 2 oras ang nakalipas nang tawagan ko siya. Dumating si Sister Ada at sinabi sa akin na naaksidente si Kuya Simon papunta sana dito sa kumbento. Pupuntahan ko po siya. Wag iha, dinala ka dito ng kuya mo para makapagtago sa kung sino man ang gustong manakit sa'yo. Merong gustong manakit sa akin? Napatango si Sister Ada. Yun ba ang tunay na dahilan ni Kuya Simon? Ngunit kinakalungkot iha. Kahit dito sa kumbento hindi ka naligtas. Alam mo naman na, aalis po ako, Mother Ada. Ang nais iparating ni Mother Ada, marami ang nakatira dito sa kumbento at mailalagay ko lang sa panganib kapag nanatili ako dito. Sino ang nais na manakit sa akin? Si Rebecca? Si Vladimir? Alam ni Vladimir na nandito ako? Rebecca's POV. Sinabi ko naman sa iyo, iha, na kailangan mawala na yung si Talia nang manahimik ng ilang katotohanan. Pinalampas mo yung opportunity at may nalalaman ka parang gusto mo siyang makitang nahihirapan at magdurusa. Ngayon nagdadalawang isip ka na tinutulungan ni Vladimir si Talia. Nakita mo naman siguro sa mga larawang niyan, parang hindi sila naghiwalay. Meron na akong inutusan na dapat mamatay na ngayon si Talia, kaya huwag mo na akong pagsermonan, Doktora Carlota. Ginagawa ko ng bagay na yan. Anong ibig mo sabihin? Ngumisi sa akin ang aking ina. Kaya lang, sweetheart, ang Kuya Simon mo patuloy na tinutulungan at pinoprotektahan niyang si Talia. Kahit na naman ang gawin ng mga tauhan na inutusan natin para patayin niya si Talia, nariyan naman ang tauhan ni Simon para protektahan ito. Kaya gumawa ako ng paraan para mapigilan niya si Simon at kusang lumabas si Talia sa kanyang lungga. Hindi siya tanga para ma-realize niyang nilalagay niya sa panganib ang mga taong tumutulong sa kanya. Kusa siyang lilisan sa proteksyon ng Kuya Simon mo. May pagkamartir si Talia at alam ko yan. Lumaki siya sa akin. Mag-unahan tayo, mami, sa paghahunting kay Talia. No, akong bahala. Hindi ba next week aalis kayo ni Vladimir? Alam mo tungkol dyan? Siyempre naman. Yan ang dapat mong pagtuunan ng atensyon. Ang tuluyang mahulog sa iyo si Vladimir. Talia's POV. Umalis nga ako sa kumbento, dala ang katiting na perang meron ako. Kumuha ng maliit na mauupahan. Nakapagdesisyon na ako na walang kailangang madamay sa aking problema. Kahit ng kapatid kong si Kuya Simon. Kung kagagawan ito ni Vladimir na nangyari kay Kuya Simon, hindi ko na talaga kailangang makita pa ito. Malayo-layo na din ang lugar na ito para mahanap pa ako ni Vladimir, hindi ba? Iniwan kong phone ko kung saan para na rin tuluyan ng maputol ang connection kahit kanino. Rebecca's POV. Kagabi lang tumawag sa akin si Vladimir na susunduin niya ako ng maaga. Kaya buong magdamag hindi ako nakatulog sa pananabik. Hindi ko na din nagawang itanong sa kanya tungkol sa nangyari noong nagdaang linggo. Kinabukasan nga, dahil hindi ako sanay na walang pagpipilian ng mga isusuot ko, ang daming maletang nakahilera. Siguro naman malaking sasakyan ang hinahanda ni Vladimir para sa bakasyon naming ito. Wala pa ba si Vladimir? Dahil sumasakit ng ulo ko sa kakahintay, ilang oras na niya akong pinaghihintay. Dahil nga dito hindi ako nakatulog kagabi. Sanay ako sa puyat pero napaka-irritable naman ang ulo ko. Anong oras ba siya pupunta dito? Naiinis na ako. Wala namang makakasagot ng tanong ko dahil kami ni Vladimir ang nag-usap kagabi. Kung dumating man si Vladimir, hindi ko naman maaaring ipakita sa kanya na naiinis ako ng paghihintayin niya ako. Vladimir's POV. 1 week. Let it be, Dad. Kung wala na talagang nararamdaman ko sa childhood lover ko, then I pursue it with my wife. Otherwise, kung sumibo lang mabuhay ulit ang nararamdaman ko kay Rebecca, kailangan na naming tapusin ni Talia ang relasyon namin. Thomas needs a family. Sa tingin ko kasi there is something na kailangan ko i-discover. Harapin ang sitwasyon na ito at pag-aralan ng nangyayari. Parang may mali kasi. And I hope na susuportahan yung gagawin ko. Lalo na kung ano man ang magiging resulta. Ininom ng aking ama ang kanyang tsaa. Saka napatitik sa akin. Napakatalino mo pagdating sa pagpapatakbo ng mga negosyo. Ngunit pagdating sa pag-ibig, nawiwindang ka. Kung sa tingin mo kailangan pagtuunan ng maiging nararamdaman mo, eh di wala akong magagawa. Kung ano man ang magiging resulta, alam mo yun ng totoo. Kaya sino naman ako? Isang matandang uklubi na balang araw
Lilisan na sa mundong ito. Ngunit bago yun mangyari, nais ko man lang may daling kwento na ipagmamayabang sa mami mo. Tss! Ayoko niyayabangan ako ng mami mo kaya umayos ka, Vladimir Duralte. Napangiti ako sa aking narinig. Kapag yang si Rebecca na buntis mo dahil sa kalokohan mong ito, nararapat lang na ibigay mong kalayaan kay Talia. Mabait si Talia, hindi niya deserve na hinahabol-habol mo siya at pinagbabawalan ng mga bagay na hindi mo na din naman responsibilidad. Maayos kitang pinalaki, Vladimir, kaya may tiwala ako sa'yo. Maraming salamat, Dad. Tatayo na sana ako ng pag-aralan mo ng maayos ang buhay pag-ibig mo, Vladimir Duralte. Huwag kang tanga. Huwag mong gagamitin ang pride mo. Malala pa yan kaysa sa iyong kaisipan. Nangako ka, oo nangako ka, pero isaalang-alang mo bang kaligayahan mo kung hindi ka na masaya sa pangakong binitawan mo? Ngumisi ako. Hindi kita bibiguin, Dad. Oras ko na nakatayo dito. Alam ko merong kahihinatnan ito. Then go. Umalis nga ako sa harapan ng aking ama. Naghihintay na din ang sasakyan. Ako mismo susundo kay Rebecca. Kaming dalawa lang ang pupunta kung saan ko binitawan ang pangako ko sa kanya noon. Ang batang babae sa alaala ko ay nanatiling walang mukha. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko magawang mahalin ng buo ang asawa ko. Simula nang malaman ko ng batang babaeng yun ay si Rebecca. Pinatakbo ko ang sasakyan papunta sa mansyon ng Buena Vista at habang nagmamaneho, tinawagan ko sa Secretary Philip. Para sa kaligtasan ni Talia, hindi maalis sa isipan kong sinabi ni Talia na kaya kong ang protektahan ng mga taong mahalaga sa akin. Ngunit siya, hindi yun kayang gawin. Natatakot si Talia sa maaaring gawin ni Rebecca. Tatawag na sana ako, Master Vladimir, sa inyo. Naunahan niyo lang ako. Then, si Miss Talia wala na sa kumbento. What? Umalis siya kaninang madaling araw. Sinundan siya ng mga tauhan na tinalaga natin sa kanya, ngunit parang bulang naglaho. Bigla ako napapreno. Tss! Anong drama na naman ito ni Talia? Nag-iwan siya ng personal na sulat para sa inyo, Master Vladimir. Bubuksan ko na ba? Nope. Pupunta ako dyan. Pagdating ko nga sa kumpanya, kaagad akong sinalubong ni Secretary Philip. Tumatakbong oras at mayroong naghihintay sa akin. Sigurado akong dismayado na yun sa akin. Ngunit mas mahalaga ang sulat ni Talia. Master Vladimir, tumawag si Rebecca kanina. Nagtatanong kung nasa na daw kayo. Ano sinabi mo? Hindi kayo pumunta dito. Nasa Duralte Manor kayo. Tss! Nasaan ang sulat ni Talia? Heto, Master Vladimir. Kinuha ko ito sa kanya at kaagad na binuksan ang sulat. Pero natawa ako sa nakasulat. Nais ni Talia na lubayan ko siya at pinaghihinalaan niya ako na ako ang may kagagawan ng aksidenteng nangyari kay Simon. Na-aksidente pala si Simon? Napatango sa Secretary Philip at akong pinaghihinalaan ni Talia na may gawa nito? Sa tingin ko, natural na kayong paghihinalaan niya. Tsk! Bullshit! Napapikit ako. May punto si Secretary Philip. Mainit ang dugo ko kay Simon. Ibig lang sabihin nasa ospital si Talia dahil labis na naman yung nag-aalala kay Simon. May pinapunta na akong tauhan doon. Wala si Miss Talia sa ospital. Nasaan? Saan siya naglaho na parang bula? Baka tuluyan ang dinakip ni Rebecca si Talia. Ang tauhan na kinuha ni Miss Rebecca ay may connection sa atin. Triple ang binayad ko sa kanila na ibabayad ni Miss Rebecca sa kanila. Hinahanap din nila si Miss Talia upang patayin, ngunit wala pa rin silang balita. Tangina, sa tingin ko nagtatago lang si Miss Talia. Abala ngayon si Rebecca para sa bakasyon niyo ngayong buong linggo. Wala siyang oras para pagplanuhan ng masama si Miss Talia. Nang bigla may kumatok at napalingon kami pareho ni Secretary Philip sa pintuan. Pasok. Pinapasok nito kung sino man ang nais na gumimbala ng pag-uusap namin ni Secretary Philip, ang kanyang assistant. Lumapit kay Secretary Philip sa kami mahinang sinabi. Kaagad napalingon ng sekretarya sa akin. Master Vladimir, si Miss Rebecca, nasa labas. Papapasukin ba natin? Tss! Hindi, maghintay siya sa labas. Ipaabot niyo na may mahalaga muna akong ginagawa. Rebecca's POV. Malapit na magtanghalian, pinaglalaruan ba ako ni Vladimir Duralte? Kaya naman tinawagan kong kanyang sekretarya at ang sagot, nasa Duralte Manor si Vladimir at hindi ito pumunta ng kumpanya. Tss, hindi ko na ba kailangan pagkatiwalaan ang binibitawang salita ni Vladimir? Kung hindi lang dahil sa sinabi niya, edi sana patay na yung si Talia at nakatulog na ako ng maayos kagabi. Buisit, tinawagan ko si Romulo. I-locate mo kung nasaan ngayon ang dakilang Vladimir Duralte. Tss, may problema nga tayo, Rebecca. Nilolocate nga namin si Talia. Tapos ngayon uutusan mo ako ng ganyan. Sino bang kailangan kong unahin? Ano?
Nakawala na naman sa inyo si Talia? Malinaw ang narinig mo. Ngayon, sinong uunahin naming hanapin? Yang bilyonaryong kinababaliwan mo o ang babaeng inagawan mo ng mga bagay na ginugusto mo? Hayaan nyo na munang impakta. Unahin yung hanapin si Vladimir Duralte at sabihin kaagad sa akin. Ang high blood. Relax, mahanap din namin kaagad si Vladimir Duralte. At wala ngang kalahating oras. Ang bilyonaryo pupunta sana dyan, kaya lang naunahan ka ng sekretarya niya. Dumiretso ito sa kumpanya niya. Bakit? Hindi ka ba sinipot sa dinner date niyo? Kawawa ka naman. Bakit kasi hindi ka nalang makipag-date sa akin, Rebecca? In your dreams. Kaagad kong inutusan si Manang na ihanda ang sasakyan. Ako mismo pupunta sa kumpanya niya. Wag na wag niya akong pinaglalaruan at pinagtataguan. Pagdating ko sa kumpanya, didiretso sana ako sa executive elevator nang pinigilan ako ng mga tauhan ni Vladimir. Umalis kayo kung yun ang ayaw niyo mawala ng trabaho. Ngunit hindi sila natinag. Hindi niyo ba alam na divorce ng dating Madam Duralte niyo saka si Vladimir? Ako ang dahilan ng paghihiwalay nila. Pakakasalan na ako ni Vladimir. At alam niyo bang ibig sabihin niyan? Ako nang magiging Madam Duralte niyo. Kaya nasaan ang respeto niyo? Ngunit parang wala silang narinig. Aba naman, talagang gusto niyo mawala ng trabaho? Miss, isang grupo ng mga babae ang dumating. Meron ba kayong appointment sa executive floor? Wala. Ako lang naman si Rebecca Buenavista. Ang suntubi asawa ng boss niyo. Kung wala po kayong appointment, wala kayong rason upang pumunta sa executive floor. Kung nais niyong humingi ng appointment, pumunta kayo sa may reception desk. Tss, nagpapatawa nga talaga kayo. Yung mga name tag niyo, sisiguraduhin kong hindi ko rin makikita sa oras na ikinasal ako sa boss niyo. Saka tinawagan ko si Secretary Philip, pero ang sumagot assistant niya. Pakisabi kay Secretary Philip na nandito ako sa ibaba. Ayaw akong papasukin ng mga asungot na to. Saka wag niyang sabihin na wala dyan si Vladimir. Pumunta siya dito. Naghintay ako sa may waiting room. Maya-maya may pumasok na babae at lumapit sa akin. Pinapaabot ni Master Vladimir, maghintay na muna kayo saglit. Meron siyang mahalagang ginagawa. Napatayo ako. Tanghali na. Anong nais niyang gawin ko dito? Tumunga nga. Napayo ko lamang ang babae at walang sinabi ng lumisan. Lintik naman ng Vladimir Duralte. Hindi ko na kailangan sa ngayon dapat ipakita kong ugali ko sa'yo. Pero kapag kasal na tayo, sisiguraduhin kong susunod ka sa akin. Buwiset! Hanggang namalayan ko na lang nakatulog ako sa may sofa. Halos hindi nga ako makapaniwala sa sarili kong nagawa ko ito. Kinakawawa ako ng labis ni Vladimir Duralte. Nang tumunog ang phone ko, si Mami Rosa. Kamusta? Nakarating na ba kayo iya sa pupuntahan niyo ni Vladimir? Mami, hindi pa po. Nandito ako sa kumpanya ni Vladimir. May mahalaga daw siyang ginagawa at nais niya maghintay muna ako. Ganun ba, dear? Kumain na ba kayo? Kayo? Niwala ngang humaharap sa akin dito. Hindi pa, Mami. Nakatulog kasi ako. Sigurado magyayayang si Vladimir at since nakita niya ako nakatulog, hindi na ata siya nag-abalang gisingin ako. Heist, kumain ka na iya. Ayoko makitang mangayayat ka. Ikaw din, Mami. Magpagaling kayo, ha? Sarkastikong mukha ko na sinabi ko yun. Mamatay na sila kasama si Talia. Mga lintik. At nang maibaba kong tawag, babatuhin ko sana ang phone ko nang biglang bumukas ang pinto. Si Vladimir ang nasa harapan ko. Shall we go? Ready? Ang mukha ni Vladimir parang iniinsulto ako. Pero relax. Ang mukhang yan makikita ko natatakot balang araw sa akin. Ready? Sana inayos mo na lahat ng ginawa mo. I did. Tumalikod na siya imbis na hawakan ng kamay ko at sabay kaming lumabas. Hindi ako inform na kailangan ko palang bumaon ng mahabang pasensya kay Vladimir Duralte. At ang lintik, pinaghintay pa ako sa sasakyan. Hindi ata matapos-tapos ang habilin niya kay Secretary Philip. Nakakabwisit na talaga. Pero sa inaakala ko na si Vladimir ang magmamaneho ng sasakyan dahil sinabi niya na kami lang ang pupunta sa kung saan mang lugar yun. May pumasok na lalaki at parang itong driver ni Vladimir. Anong ibig sabihin nito? Saka si Vladimir tumalikod at muling pumasok sa elevator. Si Secretary Philip ang naiwan at lumapit sa may bintana. Miss Rebecca, may hindi inaasahan na dumating na problema sa kumpanya, kaya magpapaiwan muna ngayon si Master Vladimir at mauna muna kayo sa lugar kung saan kayo dadalhin ni Master Vladimir. Si Mr. Bong na munang bahalang mag-drive sa inyo. Bukas susunod siya sa inyo. What? No! Kung hindi lang naman si Vladimir ang kasama ko, hindi ako pupunta. Bukas na lang ako pupunta din doon. Kayong bahala, Miss Rebecca. Ngunit sa tingin ko,
Hindi magugustuhan ni Master Vladimir kung magmamatigas kayo. Baka hindi tuloy-matuloy ang bakasyon nyo. Tss, tinatakot mo ba ako? A piece of advice, Miss Rebecca. Tss, ikaw, Secretary Philip, mabuti pang maghanap ka na ng bagong trabaho habang maaga pa. Sisiguraduhin ko na ikaw ang mauunang mawawala ng trabaho pagkatapos ng kasal namin ni Vladimir. Saan nga kaya dadalhin ni Vladimir si Rebecca? Malaman na kaya ni Vladimir na isang huwad si Rebecca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.